Mahigit sa 40 katao ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang 6 na miyembro ng Philippine Air Force nang mag-crash ang kanilang helicopter sa Agusan del Sur dahil sa bagyo. Marami din ang nasugatan at nasaktan dahil sa biglaang pagbaha dala naman ng bagyong si Tino. Ang isang buong bayan sa Cebu ay halos mabura sa mapa ng daanan ng malakas na agos ng tubig. Ang kalamidad ay nangyari matapos ang malakas na lindol noong Oktubre na tumama sa island province. Iniulat ng Cebu Provincial Disaster Office na nasa 39 katao ang patay at ang bilang ay posibleng dumami pa dahil sa hindi pa kompleto ang report. Kabilang sa mga nasawi ay isang matanda na nalunod kahit nasa second floor ng kanyang bahay sa Leyte dahil ito ay inabot. Sa Bohol, nasawi ang isang lalaki matapos na mabagsakan ng nabuwal na puno ng niyog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyong si Tino. Kaugnay naman ang bumagsak na Super Huey helicopter sa Agusan del Sur, kinumpirma ng Eastern Mindanao Command na patay ang lahat ng sakay ng helicopter, pati na ang piloto at ang crew nito. Nakuha na sa crash site ang kanilang mga labi pero hindi pa kinikilala ng Armed Forces habang hindi pa naaabisuhan ang kanilang pamilya. Ayon sa mga saksi, nakarinig sila ng malakas na pagsabog na tila kulog at sinundan ng pagsasahimpapawid ng maitim na usok mula sa lugar na pinagbagsakan ng helicopter. Ang chopper ay nasa isang humanitarian assistance mission sa Agusan dahil sa epekto ng bagyong si Tino nang mangyari ang aksidente. Mga kawani ng gobyerno, makinig kayo! Matatanggap na ng mga kawani ng pamahalaan ang kanilang 5,000 pesos na cash gift at 2025 cash gift sa loob ng buwan ng Nobyembre. Ito ay ayon sa pahayag ng Department of Budget and Management. Ang pahayag ay ginawa ng Malacanang matapos na kumpirmahin ni Budget Secretary Amina Pangandaman na handa na ang pondo para dito. Inaasahan na ito'y maaring matanggap bago sumapit ang November 15. Hinamon naman ni dating Parañaque City Vice Mayor Anjo Eliana si Pangulong Marcos na magpa-follicle test dahil halata na masyado ang mga epekto ng paggamit ng ilegal na droga. Sa kanyang social media post, sinabi ni Anjo ang ganito: "Panay po ang ngiwi ng bibig nyo, Mr. President. Kumbinsido ang taong bayan na kayo'y gumagamit. Baka naman, Mr. President, kayo ay dapat na magpa-follicle test na." Ang follicle test o kilala sa tawag na hair strand test ay isa sa mga paraan upang makumpirma kung gumagamit ng ilegal na droga ang isang tao o hindi. Hindi lang si Eliana ang naghamon nito sa Pangulo. Maging si dating Pangulong Duterte at si Davao City Mayor Baste Duterte ay una nang naghamon kay Marcos na gawin ito. Samantala, binanata naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro si Eliana, ang dating komedyan ng Itbulaga. Huwag daw idamay si Pangulong Marcos ayon kay Castro na unang tinawag ni Eliana na Auntie Claire. Sinabihan din ni Castro si Anjo na, "Who are you? Sino ka to demand for that? Hindi ka papansinin ni Pangulong Marcos kasi sino ka ba?" Una rito nag-post din ng video si Anjo at pinagbibitiw si Senate President Tito Soto at kung hindi, ibubulgar daw niya ang pangalan ng mga babaeng naging kabit ng senador dahil nung sila'y nasa Itbulaga pa. Si Anjo ang utusan ni Tito Soto para sa kanyang mga babae.